na pwede mo ulit. Okay? Sa mga Hey guys! ayan. Actually, ito po ay diniscuss ko na sa Team RM International, no, sa ibang bansa, pero in-update po to ni TL Carl kasi every time na nagte-training po ako and nakukulangan ako talaga, ina-update ko po siya. Okay, dinadagdagan ko ano pa yung mga gusto kong ituro sa inyo, ano pa yung mga maitutulong ko. Kung nakulangan ako diyan, ina-update ko 'yan. So sa mga nakapanood po dun sa training ko last time sa international, mostly yung mga taga Dubai po, no? Huwag kang mag-alala, may maraming bago po dito. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm TL Carl Monreal, no? Sa mga baguhan po natin, type mo nga dyan, ilang weeks na po kayo dito, ilang days, ilang months na po kayo dito sa business. Even po yung mga matatagal na, yung years na po ang inabot. Tingnan nga po natin, no? Pakitype nga po dyan. Ito guys, sa simpleng pagta-type mo dyan o pag-engage mo, pagsagot mo, ay parang binayaran mo na rin ako. Okay? Yun na lang yung tulong na may ambag mo sa akin or na may hiling ko para naman ganahan po yung mga speaker natin. Hindi lang po para kay TL Carl, no? Para sa lahat po ng mga magtuturo sa atin. Kasi yung training po natin actually, talagang nag-prepare ako para ma-share sa inyo kung paano kumita sa social media. No, and wala Yes. naman po kayong dinagdag diyan, wala naman po kayong binayad diyan. Ang akin lang po, no, yung cooperation lang po natin saka mag-engage lang po tayo dun sa speaker para at least ganahan po siya. Hindi tayo matapos ng maaga. Okay? So marami po tayong mga baguhan dito. Meron tayong 1 year and 6 months. Si TL Shay pala ito, nagugulahan tuloy ako. Jamie Isa, sabi ko, 3 years na to eh. Okay, meron tayong 8 months, 1 year and 1 month, 6 months, okay, 1 year and 2 months. No, mas marami pa rin po yung mga bago, I think, no? Mas marami akong bago nakikita. And kung bago po kayo and hindi nyo pa napapanood yung training ni TL Carl na social media, guys, maswerte ka kasi ito naman training natin ay bibihira lang din naman po. And buti na lang, no? Nag-effort kang umattend, nag-join ka ngayong gabi, nag-sacrifice ka, alam ko mapupuyat ka ngayon. Pero itong ikapupuyat mo naman po, no, is ikalalaki naman ng income mo. 'Di ba? Kailangan Lord, talaga natin magsakripisyo minsan para may magain tayo. No, para meron nga tinatawag sa ano eh, yung sa gym, no pain, no gain. Okay? No pain, yes. no gain. So, kailangan talaga yan. And matagal mo naman ginagawa yan, nagsasakripisyo ka na eh. Doon sa employment mo, di ba? Kahit may lagnat ka, masama yung pakiramdam ng pamilya mo, hindi ka pwedeng humindi at hindi ka pwedeng hindi pumasok. Kailangan kasing magtrabaho at kailangan mo gawin yung duty mo kahit na marami pang mga challenges. Yes, Nagsasacrifice ka na especially matagal na. TL Carl. Nagpupuyat ka nga sa ex mo eh. Niloko ka lang Correct. eh. Niloko Di ka na ba? naman. Parang May may ganon. hugot yun ah. Si Bakit may ganon? Di ba doon? Nag-invest ka ng feelings mo, time mo. yes, Hindi ka na nga kumita, niloko ka pa, sayang niloko ka pa, oras. di ba? Iniwanan mo Gastusan mo pa. pa. Nastusan mo pa, wala Correct. nang binalik. Hoy, tama na! Dito, Ayoko na. pag nagbigay ka ng effort, no, nag-sacrifice ka, nagbigay ka ng time, guys, malaki yung balik. Yun lang yung sisiguraduhin ko sa inyo. Okay? Kung ano man yung bagay na pinagpopokusan mo ngayon, alam ko kikita at may magiging resulta ka diyan. Pero ang tanong, ano ba yung mga pinagkakaabalan mo nitong mga nakaraang araw, di ba? So again, I'm TL Carl Monreal, dati po ako seafarer. Lahat po na maririnig nyo ngayon is based po sa experience ko sa loob ng 3 taon. Kumita po ako sa negosyo to gamit po yung social media. Okay? Dati po akong kusinero, ngayon po, no, isa na po akong successful na business partner at isa po ako sa mga Yes. milyonaryo ng company at ng Team RM. So, sobrang proud tayo dyan. Nasa Team RM po TL tayo. Carl talaga, wala talaga yung mga profession mo. Ikaw, ang layo ng seafarer, Yes, kusinero. Sobrang layo, no? Wala correct talaga yung sa GM. profession. Nasa sa'yo na lang talaga yan kung gusto mo i-workout tong business, Agree no? GM. Imagine, sandok at kaldero lang po ang hawak ko before. No? Sandok at kaldero, alam ko lang magluto. Mahiyain din ako dati, pero dahil malaki yung kinikita at posibleng paltan yung trabaho ko o hindi na ako mag-abroad, talagang tatrabuhin ko tong negosyo to. Okay? Yun lang naman talaga yung lagi nating hinahanap eh. Bakit ba natin ginagawa isang bagay? Is para kumita, no? So, Correct. maximize your social media, guys. I suggest i-ready nyo na po yung mga paper and pen ninyo
Okay, tandaan nyo, kapag nagsulat po kayo ngayon, balik-balikan nyo po yan. Okay? I-review nyo po yan. Marami akong kakilala, marami akong tinuruan na nagsulat nga sila pero hindi na nila binabalikan. At Yes. pag minonitor mo, pag tinanong mo, kamusta? Kamusta yung training natin kagabi? Ina-apply mo ba? Kadalasan po nangyayari, hindi na alam or hindi na binabalikan. Ngayon lang siya nagsulat. Pero hindi niya na makita kung nasaan yung notes niya. Di ba? So before I start, Dapat dapat attend ng training, execute agad, apply agad. correct, di ba? Kasi sayang naman yung training kung wala rin naman tayo nakukuha dyan. Nagpuyat ka pa. Matulog ka na lang. Parehas lang naman, di ba? Nagpuyat ka pa, di ba? Nagpa-attendance ka pa Kung hindi mo naman i-apply at hindi ka kikita, guys, wala rin naman mangyayari sa'yo. Okay? So, total, nandito na rin naman tayo, guys. Bakit ba hindi mo pa gagawin? Actually, ang mga tinuturo talaga namin dito is may resulta at may nangyayari talaga kung i-apply mo lang. No? Before I start, kung may ginagawa ka, itigil mo muna yan para makapag-focus ka. Believe me, kailangan mong maintindihan at matutunan po yung negosyo na to. Lalo-lalo na sa social media. Ito yung mag-aakyat sa iyo ng 10 times na income. Sinong gusto dito lang umakyat yung income niya ng 10 beses? No? Kapag na-master mo to, pag na-maximize mo, hindi lang 10 beses, baka 15 times pa. Or libu-libong income ang papasok sa'yo kapag na-master mo yung social media na to. Imagine social media na lang po na nasa bahay ka. Okay? Part-time mo lang gagawin sa social media, pero kikita ka talaga. So, ready na ba kayo? Again, ready ba kayo? Type mo, ready. 79 tayo dapat yan. So, at least dapat nasa 70 natin. Again, guys, para ganahan ako, para may masabi akong marami or may kwento sa inyo, kailangan mag-engage kayo dyan. Okay? So, do you agree, guys? After po ng pandemic, naging sikat lahat po ng social media dahil yung mga kababayan natin, no? Mas nagkaroon sila ng time. Dahil halos lahat po nakastay na lang sa bahay nung panahon ng lockdown. Kaya puro Facebook na lang, YouTube, IG, TikTok na lang po yung ginagawang libangan. Sino yung mga nakakaalala ng ginagawa nila nung lockdown? Sino dyan? Anong mga pinagkakaabalahan mo nung lockdown? Di ba? Netflix, movie marathon, anong mga natapos mong series dyan? Facebook, YouTube, Reels, di ba? Saan ka umu-order ng food? Paano ka nakakabili? Nauso po yung mga online selling. Ang daming kumikita sa online selling during pandemic, during lockdown. No? Even nga yung hindi marunong magluto, nagluluto na, nagpapamerienda na. At ngayon guys, naging habit na natin to. Nag-boost talaga kasi yung social media platform. And even mga malalaking companies po, ginagamit ang social media for their business. Wala na halos nagko-commercial sa TV. Do you agree? Okay, malakas po ba yung boses ko? Baga parang mga kapitbahay ko dito nagugulat bakit ako sumisigaw. Kasi layo ng mic ko. Sakto lang naman yung audio, di ba? Agree ba kayo? Agree ba kayo na pinadali na po ng online system lahat ng mga transactions natin? Sino mag-aakala? Halos lahat po nasa cellphone mo na. Lahat na lang ng mga activities, lahat na ng mga pwedeng gawin, nasa cellphone na, accessible na, no? Lalo na sa business. Example po, may gusto kang ibentang gamit, no? Imagine, kapag nagbebenta ka, no? Habang may kausap kang kliyente, hindi mo na kasi kailangan mag-toothbrush, maligo, mag-ayos ng sarili. Hindi mo na kailangan bumiyahe dahil chat-chat na lang. Online na lang kayo nag-uusap. Unlike before, no, imi-meet up mo pa, pupuntahan mo pa sa bahay, di ba? Kaya nga pinadali na ng online yung process natin, lalo-lalo na sa business po natin. Alam naman natin, lahat ng technology, no? Lahat po nasa technology na at social media. Free lang po ito, okay? Free lang po ang paggamit natin ng social media. Pero here's the thing. Yun yung masaklap. Minsan kapag libre na po, hindi natin nare-realize at hindi natin siya nagagamit. Hindi po natin siya minamaximize dahil nga libre. Di ba? Natuturuan ko kayo kung paano nyo ba mamamaximize yung social media nyo, lalong-lalo na po sa Facebook. Okay? Facebook, matagal ka nang nagpe-Facebook. Ang tanong, kumikita ka dyan. Kumikita ka ba dyan? Noong time na hindi ka pa nagpa-franchise,
Nung time na hindi ka pa distributor sa House of Franchise sa JC, 'di ba? Gusto mong kumita sa online, gusto mong kumita sa social media, pero ayaw mong sumayaw, ayaw mong kumita, ayaw mo rin magpakita, 'di ba? Sino po? Sino po yung mga ganyan? Marami, napakarami niyan. Guys, ito yung mga benefits natin sa social media dito sa negosyo natin. Okay? Sa online, one click na lang, pwede ka nang kumita. Di ba? Pamilyar po ba kayo sa Shopee and Lazada? Mga food panda. Okay? Di ba add to cart na lang po yung system niyan? Maya-maya, i-deliver na. Nung araw, kailangan mo pang mag-load para makapag-text ka at para makapag-text ka, no? Nung araw, ang tagal ng reply kasi email pa yung ginagamit. Pero kita mo naman ngayon, lahat pinadali na po talaga. Yung yung mga mahihirap noon na i-process at matatagal dahil sa social media, bumubilis na, okay? And sa social media po, lahat ng products kaya mo nang ibenta. No, hindi mo na kailangan magbayad pa ng upa, hindi mo na kailangan kumuha ng pwesto, hindi mo na kailangan ng mga overhead expenses, hindi mo na kailangan ng empleyado. Even pag-display po ng mga produkto, no need na. Picture na lang ngayon at video guys, pwede mo nang i-market yan sa social media. May stock ka man or wala, basta may picture ka, pwede mo nang i-display sa social media, pwede mo nang ibenta, no? Madali ka nang makakapag-introduce ng brand mo, nung negosyo mo, nung produkto mo, hindi lang yung sa area mo. Usually before, kailangan mo talagang pwesto para magnegosyo. Agree? Tama? Noon, pag mag-iisip ka, pagtatayo ka ng negosyo, kailangan mo talaga ng pwesto. Yun yung way para kumita ka. Nahanap ka ng uupahan. Dapat maganda pa yung pwesto niyan. Very strategic dapat. Dapat nandun ka sa bayan. Nandun ka sa may traffic. Di ba? Nandun ka sa may mga terminals. 'Di ba? Yun yung mga kailangan natin before para kumita, para mag-boom yung negosyo. Dito, no? Dito mo talaga ma-appreciate yung online at social media, no? Sa customer and audience engagement. Dahil kahit madaling araw na 'yan, no? Kahit malayo pa 'yan, kahit anong oras, pwede kang magkaroon ng kausap, no? Pwedeng magkaroon ka ng mga inquiries. Dahil nga sa business, sabi nila boss, 'di ba? Kailangan kasi para makabenta ka o para kumita ka sa negosyo natin, kailangan lagi nating may kausap. Agree? Kapag wala kang kausap ngayong araw, kapag wala kang kausap ngayong week na to, wala ka ring benta. Sigurado yan. Di ba? So, ang maganda sa social media, sa online po natin, guys, no? Madali ka nang magkakaroon ng mga access, inquiries, customers, gamit po ang social media. Kailangan mo lang talaga siyang i-maximize. Free marketing, lahat libre, period. Libreng mag-post, libreng mag-share, libreng gumawa ng content, libreng mag-advertise sa sarili. Libre na mag-advertise ng negosyo. Libre po yan. Although may mga bayad po, pero ibang usapan na yon. Again, guys, lahat po pwede at lahat pwedeng gawin ng libre. Okay? Free marketing. And accessible po nation at international. Imagine mo, buong mundo, posible mong maging customer, posible mong maging prospect, posible mong maging client. Agree? Lalo na sinabayan pa ng mga international na mga produkto natin. Barley po, even mga ibang lahi pwedeng uminom. Type mo nga dyan, even po ba mga Indiano, even po ba mga European, even mga Americans, pwede po bang gumamit? Pwede po bang uminom? Mga makeup po natin, mga cosmetics natin, pwede po bang gumamit? Even ibang lahi, hindi lang po Pilipino ang pinag-uusapan natin, guys. No? Hindi lang po Pilipino ang pinag-uusapan natin dito sa negosyo, kaya ang laki talaga ng pwedeng kitain mo. At ayon po, no, sa Google survey, ang world population po natin is 7.951 billion. Ganyan po karami ang mga tao dito sa Earth, no? Dito sa buong mundo. Imagine mo na lang po gamit yung online, gamit po yung social media, kaya mong matap at least 1% po ng population natin. O at least po 0.1 na lang ang mabentahan mo. May access po kasi tayo, di ba? Pwede po natin silang ma-engage, pwede po natin sa kanilang ma-introduce yung business natin, yung product natin, may way.
At yun po yung social media natin. Kaya kung marunong ka lang mag-maximize at kung marunong ka lang gumamit na to, yung 951 billion na tao, posibleng makita ang negosyo mo. Okay? So, kailangan lang po natin mapag-aralan paano po ba nag-work ang social media, ano po ba yung mga kailangan malaman natin pagdating sa social media. So, sa online social media platforms po natin, may tinatawag po tayong algorithms. Ang algorithms po, mga kapatid, ito po yung rules natin pagdating sa social media. Ito po yung way, ito po yung sistema, no? Ito po yung rule. Pagdating po sa social media, kailangan mo lang maintindihan paano ba yan nagwo-work, no? Yung algorithms po para maging effective yung business mo at para maging effective yung pagma-market mo. Ano ba yung mga popular sa social media, guys? No? Number 1 po na pinakasikat, no? At halos mga kahit bata po gumagamit, Facebook. No, kaya magpo-focus po tayo ngayong gabi dito sa training natin, usapang Facebook po. Paano ba natin ma-maximize yung Facebook mo? Okay? So sa Facebook po, no, ito po yung algorithm niyan. Out of 5,000 friends, okay, imagine, sino po ba dito yung mga nakaabot na ng limit? Alam nyo po ba, si Facebook, ang limit friends lang po niya na pwede mong i-add is hanggang 5,000 lang po. Sino po dito mga nakapag 5,000 na friends? Grabe ha. Nung bago ako dito, ito yung tinarget ko. Na-maximize ko pa siya. Sa kaka-add ko, add friend lang ako. Nung hindi pa ako nag-start dito sa business na to, nung hindi pa ako distributor, guys, nasa 100 plus lang po ako nun. Pero nung pumasok ko sa business natin, umabot, sumobra pa ng 5,000 yung friends. Kapag sumobra po kayo sa 5,000, hindi na po yan masesenda ng invite or hindi ka na makakapag-add. No, nakalimit na po yan sa 5,000. Yun yung maximum ng Facebook friends mo sa social media. So, kung meron po kayong 5,000 friends sa Facebook at gumawa ka ng content, gumawa ka po ng video, gumawa ka ng post, 500 viewers lang po ang kayang maabot niyan by default. 500 lang po out of 5,000. Ganun po kalaki. So, kung gusto mo makapanood or gusto mo ma-view ng mas malawak pa sa 500 yung views mo, kailangan mo pong magbayad to get more. Okay? Kailangan mo pang mag-run ng ads to get more inquiries, to get more viewers dun sa post mo. TL Carl, 1K lang po ang friends ko or below pa. Nasa 500 nga lang o wala pa nga 500. So that's my point, guys. If you want to get more engagement, more viewers, more sales, add more friends. Mag-add po kayo ng mga friends nyo. Wag na po kayong mahiya. Kailangan nyo po yan. Are you learning, guys? May natututunan po ba tayo? Type mo nga dyan. 80. Okay? Tingnan natin yung number 80 ha. 950. Kaya nyo pa bang sumabay? Baka iba natutulog na. O baka yung iba nakahiga na at naghihilik na. Okay? Again, guys, minsan ka lang magsasakripisyo para din naman sa'yo yan. Kung kami-kami lang nila TLC, GM Isa, no? Coach Clarissa, Coach Mika, kumikita na po kami. Pero bakit namin kailangan ituro at ba't kailangan mo malaman to is baka kailangan mo kumita ngayong week na to. Kailangan mo kumita ngayong buwan na to. Kailangan mo kumita ngayong taon na to. At baka ito pa yung isa sa mga problema mo, hindi mo ma-maximize. Nandyan na eh, di ba? Tinuturo na, kaso lang tinulugan mo eh. Tapos sasabihin mo, wala kang income, paano po ba yan? Di ba? So guys, may isa pa, no? May isa pang way kung paano ka magkaroon ng mga viewers nang hindi nang hindi ka nag-a-add ng friends. Pwede po kayong magbayad. Pwede po kayong mag-run ng ads katulad po ng ginagawa ni TL Carl, ni TL Shay, ni GM Isa. Nag-run po kami ng ads to get more engagement, to get more viewers, to get more inquiries nung post mo or nung business mo. Okay? Magdagdag ka. Type mo dyan, magdagdag ka kasi negosyo mo to. Di ba? Hindi na katulad doon, simpleng empleyado, simpleng tao, ayaw ko lang ipakita yung mga profile ko kasi nakalak po yan eh, di ba? Kasi private akong tao eh. Noon po yun, nung hindi ka pa po negosyante, nung hindi ka pa po nagdenegosyo, yes, okay lang yan noon, pero hindi na po ngayon, di ba? Negosyante ka na ngayon, hindi na normal na empleyado or tao. Okay? Kung gusto mo kumita sa negosyo natin, kailangan mo talaga magdagdag. Kailangan mong magbago. Ano ba yung mga ways natin para ma-maximize po natin yung social media, lalong-lalo na po sa Facebook? Alam mo ba? Alam mo ba, no, na pwede kang gumamit ng My Story natin, okay, sa Facebook.
yung my story, alam ko ginagawa mo na to eh, di ba? Alam ko pinopost mo na to. Pero alam po ba ng karamihan at alam po ba ng lahat na ang my story po natin is visible lang po within 24 hours. Meaning, kapag nagpo-post po kayo niyan, may expiration po yan. At hindi na po yan na ilalagay sa timeline o hindi na po nakikita yan ng karamihan. Hindi na makikita sa profile mo. Okay, kung ano man yung pinost mo sa my story mo, within 24 hours, tapos na po yun. Wala na pong mababalikan. Okay? Yung my story natin, 24 hours lang po yan. Ano pa? Pwede kang mag-reels. Ano po ba yung Reels, TL Carl? Ito po yung mga video format o slideshow man yan or mga video edit na gawa mo. Pwede po kayong mag-Reels diyan. And yung sa Reels naman po, yan, nakikita po yan sa profile, nakikita po yan sa timeline. Na yung mga pinapanood nyo po na ginagamit ng mga content creators, okay? Na pwede mong i-share o pwede kang mag-share ng mga videos gamit po yung Reels para ma-introduce yung negosyo mo. Okay? Next, timeline. Sa lahat po ng mga merong Facebook account, meron din po kayong timeline. Kasama po yan. Yan po yung nasa profile. Alam mo yung pag pinindot mo yung profile mo, tapos lumabas yung picture mo, yung mga post mo nung nakaraan at mga post sa'yo nung karamihan, guys, ang tawag po dyan, timeline. Lahat po tayo meron nito. Okay? So, kung po kayo ay mag-post sa timeline ninyo, no? Nandyan lang po yan nag-i-stay. Nakikita po yan sa history ng profile mo. Okay? Meron pa way para ma-introduce or maipakita natin yung negosyo natin. That is FB page. Okay? So, marami po dito, mga karamihan, noons na nagsimula po sila, gusto nila agad gumawa ng FB page. Pero teka, no? Wag muna. Kailangan kasi may mga maintindihan ka. Yung FB page po, talaga ginagamit po yan ng mga company. Ginagamit po yan ng mga organization, ginagamit po yan ng mga content creators na, ginagamit na po yan ng mga high profile na tao. Okay? Para introduce yung business. Pero ang tanong, usually talaga guys, bibihira lang po ang lumalakas at dumadami ang mga followers pagdating sa FB page, yun sa kayong mga nagla-like. Usually, ang ginagawa diyan para dumami yung followers mo, dumami yung mga nagla-like sa page mo, guys, is ina-advertise po 'yan. Okay? So kung gusto mo nang gumastos, marami ka naman pera diyan, mamuhunan ka, di mag-FB page ka. Pero kung ayaw mong makita ng kaibigan mo, kamag-anak, kakilala mo yung negosyo mo, mag-FB page ka. Pero kung wala naman po, no? At hindi mo kayang maggumastos o mamuhunan pagdating sa advertisement, guys, mag-timeline ka or mag-sariling account ka. Profile mo muna. Okay? So sa Facebook marketing, guys, may tinatawag po tayong organic marketing at may tinatawag tayong paid marketing. Pagdating po sa Facebook. So, alam nyo naman po to at marami nang nakakaalam din. Pagdating sa organic marketing, ito po yung non-paid marketing tactics to reach an online audience, meaning sariling sikap po, no, sa pagpo-post, sa pag-share, sa pagpapakilala ng business natin, sariling sikap mo lang 'yan. Nakakakita po ba kayo mga nag-online seller, ang sabi, share mo 'yan, post mo 'yan, tapos ginagawa pong negosyo, tama? Yung pag-share lang po, pag nag-share ka, mananalo ka ng 500 GCash, 'di ba? Kasi ginagawa nila yung organic marketing. True sharing lang po, okay? Pagdating naman po sa paid marketing natin, ito yung nagbabayad na tayo, no? Katulad ng ginagawa ng malalaking company. To promote your brand, no? To promote your brand para makakuha ka ng inquiries, para makakuha ka ng mga clients. Okay? So malinaw naman po ba? Meron po tayong dalawang type na yan, ha? Ang maganda po dyan, dapat aware ka kung saan mo gustong mag-focus, saan mo gustong ilagay yung oras mo, no? Kung gusto mong simulan na to, guys, type mo, yes, ready na po ako, no? How to start. Ito, basic talaga. Basic. At matagal lang, maraming beses nang tinuturo, guys, no? Pero bibigyan kita ng flow, bibigyan kita ng format. No, yung step by step talaga. Step 1, 'di ba? Nag-franchise po kayo. And usually, ang lahat naman po na nandito, no, na umattend ng training is mga business partner na, mga franchisee na. Meron pa po ba ditong hindi pa bayad o hindi pa nagpa-franchise, hindi pa po distributor? Meron pa po ba? Mukhang wala naman po, 'di ba? Franchise, yung pinanchise niyo pong negosyo, labas pa yung pinag-usapan natin diyan kanina. Meron tayong food concept, meron tayong digital, meron tayong health and wellness worldwide. Pagdating sa social media, guys, no, makikita mo yung tatlong konsepto na to. Meaning, dapat hindi ka na masiro.
hindi ka na masiro na may pakilala, mapakita sa kanila kung anong negosyo meron ka. Ang dami niyan, tatlong konsepto, tatlong business concept na pwede mong pagkakitaan, na pwede mong gamitin, na pwede mong i-post. Di ba? Meron tayong food, meron tayong digital, meron tayong worldwide health and beauty wellness. No? Step 1 yon. Step 2, dapat gumagamit ka. Diba? Step 2, dapat ikaw mismo gumagamit ka. Yan yung ating step 2. No? Dapat nakikita sa'yo na gumagamit ka ng siomai. Dapat nakikita sa'yo may mga transactions ka na about the food concept natin. Lahat po. Hindi lang po yung mga food concept. And usually, kung anong makikita mo dyan si TL Carl, kasi ginagawa ko talaga yan. Minamaximize ko lahat ng negosyong meron tayo. Okay? So, kapag meron po kayong mga transactions, okay, sa simpleng paggamit mo, ay may pang-post ka na sa social media mo. Di ba? Sa simpleng pagkain mo ng siomai mo, sa simpleng may bumili na kamag-anak o pinakain mo sa kamag-anak mo, picturean mo, okay? Picturean mo, videohan mo siya para magkaroon ka ng tools, para magkaroon ka ng marketing materials. Lahat po. Ang maganda dito, yung pinapakita mo, yung pinoproject mo, maraming business yung kasama nung na pinasok mo. May digital, di ba? May delivery service din tayo. Kung nasa Metro Manila ka o NCR ka niyan, kaya mong i-maximize yan, gamitin mo. Isa ka sa mga nagka-campaign, no? Isa ka sa mga nagpo-promote kung anong meron tayo. Next, health and wellness, 'di ba? Pakita mong gumagamit ka, umiinom ka. Meron ka kasi niyan, 'di ba? Ipakita mo na may mga magagandang produkto. Maganda yung negosyong pinasok mo. Okay? And nagsisimula po 'yan sa iyo. Okay? Ano pa? Meron pa tayong skincare and cosmetics, 'di ba? Oh, bakit kulang po yata TL Carl ng isa? Mukhang may nalimutan yata ako. Eto guys, no? Maswerte na po yung mga taga ibang bansa kasi nakita na nila to. Kung bakit ko hinuli yan, guys, malupit po ang susunod na picture dyan. Okay? Pero bibilisan ko lang. Imagine mo si TL Carl nagpo-promote din ng skincare. Akala ko ba mga babae lang ang malakas dyan? Hindi. Even po yung mga skincare and cosmetics po, ginagamit po yung TL Carl at minamarket, binibenta at pinapakita kung gumagamit talaga ako. So, gusto mo bang makita yung pangatlong picture? Wala yata eh. Gusto mo makita yung pangatlong picture? Ito, magugulat ka kasi once ko lang pinost to sa Facebook ko eh. And hindi mo na siya makikita. Diba? Kung alam mo lang kung ano yung tsura ni TL Carl before, grabe. Ang laking pagbabago nung gumagamit na ako ng Kind Skincare. Lalo-lalo na, ito, facial foam. Diba? Guys, dati, no? Pinost ko yan sa social media. Ang dami ko nabenta niyan, promise. Diba? At nilakasan ko yung loob ko. Diba? Sabi nila, mga babae, karaniwang nakikita ko nagaganyan, guys, mga babae lang. Pero dyan ako nagtaka. Sabi ko, bakit babae lang? Kaya ko din yan. Diba? Kaya ko din yan. Ikaw, kaya mo ba yan? Pag yan ginawa mo, talaga dadami yung benta mo pagdating sa Kind. Pwede naman magsimple ka, magtowel ka, di ba? Rated PG. Pakita mo. Ang dami mong Kind dyan eh. Di ba? Paano ka makakabenta? Hindi mo naman pinapakita. Pakita mong gumagamit ka. Dapat meron ka pang ang video niyan. And ang maganda po sa business natin, no, meron tayong mga pages, no, meron tayong community kung saan makakuha ka ng mga marketing materials na pwede mong i-download, na pwede mo ring i-share kung hindi ikaw. Kung hindi mo pa kaya, hindi gumamit ka muna ng mga model, gumamit ka ng mga ambassador, mga celebrity. Pero syempre malakas loob ko eh. Bakit? Alam ko kikita ako pag ginawa ko yan eh. Kaya ginawa ko talaga. Ikaw, tanong sa'yo, gusto mo bang kumita? Hindi kita pipilitin, no? Hindi naman kita pipilitin, pero hindi na ako magtataka sa mga susunod na araw. Makakakita ako ng picture na katulad ng ganyan. Ready ka ba? Ready ka ba? Next. Focus on the things you can control. Guys, TL Carl, paano ba yan? Wala naman siomai dito sa amin. Paano ba yan, TL Carl? Barley lang yung hawak ko. Guys, huwag kang mag-alala. Ang maganda sa business natin dito, ang dami mong pwedeng pagkakitaan, ang dami mong pwedeng gawin, ang dami natin mga produkto dito. Huwag kang maghanap ng wala, no? Huwag mong hanapin yung hindi naman kaya at wala kang control, guys. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong makontrol at kaya mong gawin. Huwag kang mamroblema, huwag kang mag-focus, huwag mong tambayan yung problema. Kailangan gumawa ka ng solusyon. Dahil ba hindi ka makapagbenta ng siomai, lahat ng negosyo at lahat ng konsepto ng business na meron tayo, itinigil mo na.
Dahil lang walang siomai. Dahil lang walang barley. Dahil walang stock. Guys, marami pa tayong pwedeng i-market, marami pa tayong pwedeng gawin, marami pa tayong pwedeng pagkakitaan aside dyan sa pinoproblema mo. No? Hindi mo kailangan tumambay dyan. Kailangan magtrabaho, galaw-galaw. Marami pa tayong pwedeng pagkakitaan. Okay? Katulad sa ibang bansa po, no? Sa ibang bansa, ano ba yung meron sa ibang bansa? Ano ba yung kaya nilang ibenta at kaya nilang gawin pagdating sa ibang bansa? Guys, meron tayong international na mga produkto, no? Katulad diyan sa Abu Dhabi, sa Dubai, guys. Meron silang mga barley, no? Even sa barley pa lang, kaya mo na mag-ROI diyan eh. Kaya mo na kumita diyan eh. Eh bakit nagpo-focus ka lang sa siomai? Bakit pinoproblema mo lang yung siomai? Hanggang ngayon hindi ka pa kumikita kahit 5 dahil walang siomai? Samantalang meron ka namang barley, meron ka namang kape, meron ka namang kind. Ang dami mong pwedeng pagkakitaan. 'Di ba? Kaya lang hindi ka makabenta kasi inuuna mo yung problema. Solusyon ang hanapin, solusyon ang gawin, wag yung problema, guys. 'Di ba? Katulad ng mga business partners natin diyan. Baka sabihin mo si TL Car lang. Even po sa Team Hybrid, no, yung mga tinuturuan po natin at mga gina-guide natin, even po sila mina-maximize nila. Ginagawa na po nila. Ipakita mo kaya sila makakabenta, 'di ba? Kailangan kasi magkaroon ka ng guts, magkaroon ka ng lakas ng loob na i-share na yung business kasi negosyante ka na. Meron po bang negosyante na hindi pa pinapakita at pinapakilala yung produkto niya o yung kumpanya niya? Wala namang ganun, di ba? Eh, dahil nga maliit lang yung pinuhunan natin, dahil nga marami yung pwedeng gawin at marami nang gumagawa nito, eh hindi ko naman na kailangan yan eh. Kaya nga hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka kumikita at wala kang kinikita. Kasi hindi ka pa ready. Kasi hindi ka pa ready mag-adjust, hindi ka pa ready magbago para sa negosyo mo. Kung kami ang tatanungin mo guys, naka-all out po kami dito, no? Lahat na lang po, tinigil ko yung pagbabarko ko para lang mag-focus dito sa business na to. And ang nakakatuwa, sa loob ng 3 taon, kumita ako ng 4.5 million dahil lang po sa mga ginagawa ko, lalo-lalo na sa social media. Ang dali naman eh, di ba? Sa simple pagbabago mo lang, wala namang mawawala sa'yo kasi matagal ka nang wala. Pagpa-post ka lang, katulad ng matagal mo nang ginagawa, kung dati po, ang puro post mo ay mga motivational quotes, mga funny videos, mga celebrity issues, guys, ginagawa mo na yung pagpo-post noon pa. Pero ang tanong, kumikita ka ba? Hindi rin naman. Ano bang goal mo? Bakit mo sinishare yung mga quotes? Ano bang goal mo? Ba't sinishare mo yung video? 'Di ba? Ano ba purpose mo? Kung gusto mong kumita guys, simulan mo nang magpakilala nung produkto, nung kumpanya at negosyo natin. Okay? Simple lang naman eh. Yan lang naman yung key. TL Carl, gusto ko maging ganito. Gusto niya yung income ko. Pero, hindi pa siya ready magbago. Di ba? Yun yung malala. Yun yung masaklap. Di ba? Ang goal natin guys, hindi para magyabang, hindi para yabangan yung mga kabag-anak, kaibigan, kakilala natin guys. Sa social media, pagdating po sa posting, pagdating po sa pagmamarket ng business natin, kapag nagpo-post ka, isipin mo, nagbi-build lang po tayo ng curiosity sa mga kliyente natin, sa mga taong nakapalibot sa atin. Okay? Katulad po ni TL Shay, di ba? Sa power ng social media, kumita po yan ng almost 2 million. Di ba? Nakabili po ng bagong brand new Subaru sports car po yan. Dahil lang po sa social media, kilala nyo naman po si TL Shay. Sa mga hindi pa po nakikilala si TL Shay, no? I-add nyo na siya sa TikTok, sa Instagram. Panoorin nyo po yung mga ginagawa niyan. Eh kung kaya, kung yun lang pala ang way, yun lang pala yung way para kumita ka ng milyon, para magkaroon ka ng bagong sasakyan, bakit hindi mo siya gayahin, di ba? So, tingnan mo again, ang goal po natin kung bakit natin ginagawa yung social media marketing is to build curiosity po. No? Pangalawa, para ma-educate natin sila kahit hindi ka na magkwento, kahit hindi mo na i-message yung kaibigan mo. Dahil sa consistent ka nagpo-post ng business mo, unti-unti, na-educate mo na sila subconsciously. At alam mo ba, marami po tayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala talaga na nag-i-stock po, nakasubaybay sa mga profile natin. Una, alam nila na nag-franchise ka. Pangalawa, kamusta na yung negosyo ang pinarangchise mo? Kumita ba? Tama, marami pong nagtatanong, marami pong naghahanap. Kaya kung wala ka pong pinapakita after mo nag-franchise, feeling nila nalugi ka na.
Feeling nila wala ka ng kinita, masaya sila dyan. Kasi ayaw nilang may umangat na kasamahan nila, di ba? Una, napakita ka nga, post ka nga ng may hawak kang barley, post ka nga ng may siomai ka, post ka nga ng ano, ang kasunod. After 1 week, after 2 weeks, after 1 month, 1 year, wala nang nakikita. Sabihin nun, nalugi ka na. Di ba? Mali. Kailangan consistent natin yung ginagawa yan. Ipakita mo yung ganda ng produkto, ng negosyo, ng kumpanyang pinasok mo. Yun lang yun. Okay? Visibility is the credibility. Visibility is credibility. Magpakita ka. Paano ka kikita kung hindi ka naman nagpapakita? Agree? Gustong-gusto mong kumita ng malaki. Gustong-gusto mong may magbago. Pero ayaw mo naman simulan magbago. Ayaw mo naman gawin. Pero gusto mong kumita. Di ba? Pwede ba yun? Hindi ko to gagawin pero kikita ako. Eh di magtayo ka na sarili mong negosyo, magtayo ka na sarili mong kumpanya, magtayo ka na sarili mong sistema. Di ba? Guys, tinuturo na namin bakit nag-work sa amin eh. Na kahit po kusinero lang ang trabaho sa barko before, kumita ng 4.5 million dahil sa ganitong sistema, dahil sa ganitong way kung paano ipakilala yung negosyo. Subok na po yan. Marami nang nagkaresulta at marami na pong kumita na bago ang buhay. No? Gawin mo lang, mag-adjust ka. No? Type mo dyan, mag-adjust ka. 81 participants, type mo nga dyan, mag-adjust ka. Hindi naman pwede na gusto mong yumaman, gusto mong kumita ng malaki, pero walang nababago sa'yo, walang transformation. No? Diba? Sabi nga ni boss, diba? Ang pinakamalaking effect, okay, at pinakamagandang result na may papakita mo, yung transformation para maniwala sila sa'yo. Okay? Mag-adjust ka, di ba? Alam mo ba na napakarami nating mga marketing materials, mga marketing tools na pwede mong gamitin para makapag-share, para makapag-build ng curiosity, para ma-educate sila? Hindi mo lang alam kung saan nakalagay kasi hindi ka naman umaattend ng training, hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman nag-aaral at hindi mo hinahanap. Kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapollow at nakalike dito sa Good Life by JC, ang laki nang nawawala sa'yo. Diba? Saan ba sila nakakakuha ng mga ganyang information? Bakit ako nalalos command? Bakit ako hindi informed? Bakit hindi ko alam yan? Guys, lahat po ng mga updates at mga announcement, mga marketing materials, tools, nandito po yan sa Good Life by JC. FB page po yan. Kaya kung wala ka pa po dyan at hindi ka pa po familiar dyan, guys, ngayon pa lang, pumunta ka na sa page na yan at i-like mo na yan, di ba? Next, meron din po tayong sariling FB page, JC Organic Barley, okay? Kung hindi ka pa naman nagkakaroon ng result, wala pa namang transformation, wala pa namang resulta sa iyo sa pagdating sa pag-inom ng barley, di gumamit ka ng mga testimonial na meron na po dito sa FB page natin. I-post mo na, pati nga yung caption, kokopyahin mo na lang di ba? Magka-copy and paste na lang po kayo diyan dito sa mga marketing tools natin. Okay, and nandiyan po yung mga celebrity ambassadors natin, mga highly paid, no? Meron din po tayong YouTube channel. Pwede mong i-share, pwede mo siyang i-send sa Messenger kung may kaibigan kang diabetic. Okay, may kaibigan kang high blood. No, maghanap po kayo ng mga testimonial diyan na tungkol sa high blood, tungkol sa diabetic, tungkol sa PCOS, no? Lahat po 'yan meron. Lahat po ng mga condition na halos lahat po ng mga health condition, no? Meron na po tayong testimonial niyan. Hanapin mo na lang. Okay? JC Premier YouTube channel. Meron din pa tayo RM Community sa Viber group, saka online franchise group. Marami po tayo niyan mga high definition na marketing materials, posters, videos, 'di ba? Alam mo ba na matagal na po 'yan? Baka hanggang ngayon hindi ka pa member o hindi ka pa na-add dyan. Okay? I-message mo na yung sponsor mo, i-message mo na yung coach mo, sabihin mo, i-add ka, i-invite ka. Diba? And lagi ko na lang nakikita guys, sa totoo lang, maganda naman po yung mga poster na galing sa company. Okay? Maganda naman po yan, pero hindi naman pwedeng laging ganun na lang ang ipapakita mo. At kung napapansin mo, ang engagement mo is isang like lang, isang follow, isang comment lang guys, magpalit ka ng strategy. Magpalit ka ng ginagawa kasi hindi talaga bebenta yan. Kahit isang taon ka na nagpo-post,
Kung isa o dalawa o tatlong tao lang ang nagla-like sa'yo, guys, kahit isang taon na yan, wala pa rin magbabago at wala ka rin kikitain dyan. Okay? Meron pa tayong mga poster. May sarili na po tayong poster bank. Nandyan po sa JC portal natin. Baka hanggang ngayon hindi mo pa nabibisita yan, okay? Meron po tayong mga videos, mga celebrity ambassadors, nandyan po yan sa ating poster power bank, poster bank ng JC Portal Celebrities. No? Kopyahin mo, alam mo ba nagsisimula si TL Carl? No? Halos lahat po ng mga pictures, mga videos, pinagda-download ko yan. At araw-araw, hindi ako lumalagpas ng post na galing lang po dyan sa poster bank na yan kasi wala pa naman ako result before. Kasi wala pa naman ako mga sariling gawa before. Hindi pa rin naman ako marunong. Ang ginagawa ko, nagka-copy-paste na lang po ako. Nangongopya lang ako. And binigay na po yan kasi naisip na po ng company ng mga owners natin, guys, na naghahanap po ng mga marketing materials o mga tools yung mga business partner natin. Kaya nandyan yan mismo sa GC portal mo. Baka hanggang ngayon hindi mo lang siya nabibisita. Pero alam mo ba, bukod sa mga celebrities natin, bukod sa mga ambassadors natin, bukod kay Ken Chan, kay Ding Dong Dantes at sa mga iba pang artista, meron pang mas malupit, may mas pinaka-powerful pa dyan pagdating sa marketing. Ask me what, guys? What? Hindi pa ako nakakainom ng tubig dun, ha? Wow. Ask me what? Ikaw ang pinaka-powerful marketing materials dito. Di ba? And lagi ko nang binabanggit at lagi ko nang sinasabi to. Kaya nga, kung bibisitahin mo ang profile ni TL Carl, hindi ka na magtataka kung bakit ako, kahit hindi naman pogi yan, di ba? Pero malakas lang yung loob ko. Okay? Kasi naniniwala ako na ako ang pinaka-powerful marketing material dito sa kumpanya natin. Ako. Bakit? Lahat po ng mga kaibigan, kakilala ka mag-anak ko, sino po ba ang tinitignan? Sino ang hinahanap niyan? Madali naman po talaga mag-share. Madali naman po talaga kumopya. Pero ang point, kailangan, meron ka ba talaga niyan? Nasaan yung pruweba mo? Kaya every time na may mga transactions ako, hindi ko pinapalagpas yan. Even kapag umiinom ako ng ng product natin ng barley, guys, hindi ko pinapalagpas yan. Katulad po nito. Maybe it's a southern drawl, the way you're breaking down my wall. Pare, anong ginagawa mo dito? Nandito tayo ngayon sa Dubai, no? Isa to sa mga perks na dropshipping business namin sa JC. Pinadala kami dito sa Dubai para bakasyon and at the same time ginagawa namin yung business sa dropshipping business namin. International siya. Ito yung maganda dito sa business na to na nakakapag-travel ka na, kumikita ka pa. Interesado ka sa mga ganitong negosyo or pagod ka na dyan sa employment na ginagawa mo, kulong ka lang dyan sa kumpanya mo. Message mo ako, baka ito na yung time para magbago yung buhay mo. JC Organic Barley. Ayos no, hindi siya namumuo.
Sino mag-aakala, guys, dating seafarer ngayon na gumagawa na ng mga ganyang video, di ba? And lahat ng bagay natututunan. Do you agree? Lahat ng bagay natututunan. Lahat ng bagay kayang matutunan basta gusto. Okay? Sa ngayon, kung makikita mo, masasabi mo maganda, masasabi mo pangit, ang mahalaga, guys, nagsisimula ka. Ang mahalaga, may nagbabago sa'yo, may natututunan ka. Tama? TL Carl, hindi ako makapag-post. TL Carl, hindi ko kayang gawin yan. TL Carl, hindi ko kami masimulan kasi wala pa naman ako. Guys, ganito lang yan. Kahit na pangit pa yung gawa mo or hindi maganda yung kuha mo, pangit yung angle, hindi maganda yung caption, guys, simulan mo, i-post mo pa rin yan. Diyan ka magsimula. Wala naman po nag-start lang pero perfect na, 'di ba? Wala naman po kasi simula lang pero sobrang ganda. Walang po ganun. Ang mahalaga kasi dapat nagsisimula ka at natututo ka, no? Huwag kang mahiya o huwag kang matakot magsimula. Kailangan lang talagang simulan para may matapos ka. Okay? TL Carl, nakalimutan ko eh. Yes, sakit po yan, ha? Sakit po yan. Nakalimutan ko pong mag-video. Nakalimutan ko pong mag-picture. Yes, sakit po yan. No? Araw-araw mo na lang makakalimutan yan. Make it a habit. No? Kaya kailangan, before pa mangyari yung transaction, naka-notes na yan, okay? Dapat tinatandaan mo na yan, hindi ka papayag na mawalan ka ng mga transaction, production, ng mga ganyan. Okay? So, tuloy po tayo. Di ba? Si TL Carl po, pinag-aralan ko lang din naman yan. Hindi naman po tayo nag-enroll pa para lang matutunan yan dahil lahat po ngayon nasa YouTube na. Diba? Lahat po nasa YouTube na. Ang maganda po dito, no, yung mga editing materials natin, mga tools na ginagamit po dyan, alam ko, marami na rin po tayong mga business partner na gumagawa na to. And natutuwa nga ako, even po si Coach RC Domingo, sila Coach Arnold, grabe, Coach Carl, ibang level na po pagdating sa editing, ha, mga senior citizen pa yan, medyo may edad-edad na rin po yan. Pero bata-bata pa pala yan. Pero kagagaling na po mag-edit ng mga yan, minsan nagugulat ako, nasa Dubai na rin sila. Pero guys, ito po yung ginagamit na app para makapag-edit ka ng mga picture, mga videos, mga presentation. TL ka, paturo ako TL. O, paturo ako kay Coach Arnold. O kaya kay Coach RC Domingo, nandiyan ba? TL ka, paturo ka kay Coach Carl Olegario, kay Coach RC. Yan, magagaling yan mag-edit eh. O, ito po yung app ha. Pwede po kayo mag-download. Libre lang naman po yan. Kung gusto nyo ng mga premium, kung gusto nyo po ma-access yung mga magagandang tools dyan, eh, pwede naman po kayong mag-avail din ng premium. Pero may libre din naman po. No? Diyan po nag-edit si TL Carl sa Canva. Gumagawa ako ng picture dyan, videos, presentation, dyan na rin po yan. Pagdating naman po sa mga videos, katulad ng mga pinakita ko sa inyo kanina, sa CapCut lang po. CapCut lang po yung ginagamit ni TL Carl. Actually guys, ngayong year lang naman ako halos talaga nag-aral niyan. And sa ngayon, medyo matagal, sa ngayon, medyo mabagal, sa ngayon, medyo pangit pa. Pero guys, tandaan mo, may natututunan at bumibilis ka, di ba? And every time na gawa mo, masterpiece mo yan eh. And malay mo, yung mga gawa mo na yan, yan yung magpapalaki ng income mo eh. Di ba? So sila nga ginagawa nila, bakit ikaw hindi? So simulan mo ng pag-aralan. Yung time mo, no? Ano ba yung, saan ba napupunta yung time mo? Si TL Carl kasi napupunta yung time ni TL Carl minsan sa pag-edit ng mga videos, sa paggawa ng mga tools, sa paggawa ng mga marketing materials. Diyan nauubos po yung time ko. At diyan po yung tanim natin para kumita sa negosyo. 'Di ba? Ikaw, saan ba mo nalalagay yung time mo? Kakapanood ng TV, kakapanood ng YouTube, kakascroll mo sa Facebook. 'Di ba? Kung nakakagawa ka na ng video, kung nag-aaral ka ng mag-edit ng poster, sana may nagbago pa sa'yo, may nag-improve sa'yo. 'Di ba? Picolage, no, sa pagsama-sama ng mga picture, guys. Ito yung mga pinapakita kong mga basic na app na pwede nyo pong gamitin ng libre lang, okay? Kaya ngayon pa lang, no, kung gusto mo magkaroon ng mga ganyang mga marketing materials, alam mo sa paggawa ko ng mga video, lalo na nung sunod-sunod akong gumawa ng video about sa barley, guys, ang dami kong benta nun sa barley. Ang dami kong kanita sa barley kahit nasa Dubai ako nun. Okay? So, ano pa? Ito pala yun, nandito pala yun. So, sa paggawa ko lang po ng mga videos, sa pag-post ko po ng mga products natin, lalo na sa mga barley, guys, kahit nasa Dubai po ako, kumikita po ako.
'Di ba? At kinukumpanya po 'yan, no? Ito po isa sa mga napatunayan ko. Kung buong week na 'to, tatrabahuhin mo po ang pagpo-post ng barley, sigurado ako sa'yo, next week may mga bibili sa'yo, may mga inquiries ka makukuha diyan. Kung tatrabahuhin mo ang pagpo-post ng barley, no, consistent mong gagawin yung pagpo-post ng barley, sigurado ako sa'yo, may makukuha kang inquiries, may makukuha kang benta diyan next week. Kung wala po kayong tatrabahuhin ngayon, kung wala po kayong itatanim ngayon, kung wala kayong ipopost ngayon, wala rin po kayong kikitain yan next week. Agree? Do you agree, guys? May sense? Labas pa po to ha. Ito po yung mga hindi pa nakikita doon sa online natin kasi direct selling po ito. No? Direct selling po na transaction to, GCash po o online banking yung pagbabayad. Guys, di ba? Kasi kinukumpanya mo, kasi minamarket mo siya. Step 3, share the product. Okay? So, gumagamit ka na, di ba? Kailangan naman, sinishare naman natin yung product. Una, nagpapakita ka na gumagamit ka ng produkto natin, gumagamit ka ng service natin, gumagamit ka ng barley natin. Pangatlo, kailangan pinapakita mo na nagsishare ka or nagsishare ka ng negosyo or ng produkto natin. Nagpapakita ng mga transactions. Pinapakita mo na may mga nag-a-avail, may mga gumagamit, may mga nagpapasalamat, may mga bumibili. Pinapakita mo kung gaano kaganda yung negosyo. Again, ang goal po natin, mag-build ng curiosity sa kanila. Alam mo ba kung bakit nahihirapan ka magpa-franchise? Kung bakit nahihirapan ka magpapasok? Kung bakit nahihirapan ka magpa-avail? Nahihirapan kang mag-invite dito is dahil wala kasing nakikitang transaction sa'yo. Sinong sasama sa taong wala namang kinikita? Sinong sasama sa taong wala namang transaction, walang production, walang benta, walang income? Kaya minsan nahihirapan kang mag-convince ng mga sasali. Kaya minsan nahihirapan ka rin magbenta, mga bumibili kasi wala naman nakikita. Nahihirapan sila, ayaw nilang mag-risk. Ayaw nilang mag-avail sa'yo kasi baka hindi ka legit. Agree? Na-experience nyo po ba yan? Kaya kung mapapansin mo at kung bibisitahin mo yung profile ko, guys, magsasawa ka sa mga picture ko. Kasi alam ko ito yung way. Simple lang naman eh. Tignan mo yung Facebook mo ngayon. Tignan mo yung Facebook profile mo ngayon. At tignan mo yung Facebook profile ni TL Carl. Tignan mo kung anong pinagkaiba. Kung bakit ako kumita ng 4.5 million sa loob ng 3 taon, tignan mo kung anong pinagkaiba. Why? Kasi sobrang proud akong i-share. Sobrang proud akong ipakilala yung business sa kanila. Ipakita yung business sa kanila. Okay? Lahat po ng transaction ko, bakit ako mahihiya? Guys, pinaghirapan ko yan. Tinrabaho ko po yan. Yung kumari mo nga kung ano-ano pinapost eh. Nagbibideo okay, nagiinuman, puro quotes. Hindi naman kumikita. Di ba? Tayo po ang ginagawa natin dito, nagbibuild po tayo ng curiosity. No, pinapakita po natin yung business natin. Kasi isa lang ang sigurado ko sa'yo, kapag pinopromote mo yung negosyo mo, talagang kikita ka dito. Pero pag hindi mo pinopromote, hindi mo pinapakita kung anong business na meron ka, guys, hindi ka talaga kikita dito. At hindi lang po dito yan sa negosyo natin. Kung matututunan mo lang po itong social media marketing na to, guys, kahit anong negosyong meron ka ngayon, kung makakapag-adjust ka, makakapag-adapt ka dito sa tinuturo natin ngayon, guys, even yung traditional business mo, even yung negosyo mo sa labas, guys, kikita ka dyan. Sundin mo lang yung ganitong format. Sundin mo lang yung ganitong sistema. Do you agree? Agree ba kayo? O, gising pa ba kayo? Baka naman mga tulog na kayo, ha? Nakakahiya naman sa inyo. Do you agree, guys? Worth it ba yung pag-i-stay mo, yung pagpupuyatan mo ngayong gabi? Eh kung wala naman, kung wala ka naman natututunan, kung wala rin naman mababago sa'yo, eh matulog ka na lang. Kung hindi mo rin naman to tatrabahuin at hindi mo rin naman to gagawin, matulog ka na lang. 'Di ba? Nasulit mo pa yung 8 hours na tulog mo. Okay? Pero kung gusto mong kumita ngayong week na to, kung gusto mong magbago yung income mo, kung gusto mong may madagdag talaga sa'yo, magstay ka, tapusin mo yung training na to. Okay?
Oh, ito pa. Even nasa Dubai, 'di ba? Pakita mo may mga nagbayad sa iyo, pakita mo may alam mo 'yon, yung mga video, yung mga picture na pino-post ko, guys, hindi po para ipagyabang 'yan. Para po 'yan makapag-build ako ng curiosity sa mga prospect ko. At ang maganda po, pagdating sa social media, random po ang binabatuhan niyan. Na kahit hindi ko sila i-convince, kahit hindi ko sila i-message, kapag dumating ang point na nahuli ko na ang kiliti nila, kapag dumating na ang point na hinug na sila sa pinopost ko, guys, hindi yan makakapagpigil. Magme-message yan. Magtatanong yan ng how, magtatanong yan ng paano, magtatanong yan kung magkano. Guys, meaning, nahuli ko na yung kiliti nila. Nahuli ko na sila at ready na yang mag-franchise. Di ba? Pera, huwag kang mahiyang ipakita yung income mo. Baka naman kasi puro katrabaho, baka puro naman kasi post at mga promo yung pinopost mo. Kahit po 100 pesos lang, kahit po mababa sa 100 pesos yung benta mo, ipakita mo pa rin po yan. Dahil, katulad mo noon, nung naghahanap po kayo ng negosyo o madadagdagan ng income, yung 100 pesos po, malaki na sa'yo. Tama ba? Yung 200 pesos, nung wala ka pa dito, malaki na sa'yo yan. Sa loob ng isang araw. Tama? Tama, na-experience ko rin yan, TL, di ko ini-invite, pero dahil sa posting, may na-curious at nagtanong. Yes, yung sinasabi natin na power of posting. Marami pong mga business partner natin ang hindi magawa ang mag-post ng income, mag-post ng cheque, mag-post ng pera. Bakit? Dahil po kasi inuutangan sila. TL Carl, ayoko kasi ang daming mga umuutang. TL Carl, ayoko kasi ang daming nanghihingi. Yes, kakambal po yan kapag nagpapakita po kayo ng pera. Pero hindi dapat maging dahilan ang pangungutang sa'yo at panghihingi ng pera sa'yo sa paglago ng income at nagnegosyo mo. Dahil lang ba may nangungutang sa'yo, hindi ka na magpo-post? Hindi mo na gagawin to? Hindi mo na tatrabuhin to? Mali. Sa totoo lang, madali lang naman po sagutin, madali lang po solusyonan nang hindi mo sila nasasaktan, yung mga nangungutang at nangihiram at nanghihingi. 'Di ba? Gamitin mo 'to. Alam mo, Mare, sa totoo lang, gustong-gusto talaga kitang pautangin. Pero nakalak kasi yung pera ko sa negosyo, pinapaikot ko 'to, 'di ba? Bawi ako sa iyo next time. Bawi ako sa iyo next year. Guys, maiintindihan niya 'yan. Or, bro, gustong-gusto talaga kitang pautangin pero yung pera ko kasi, no, nakalak kasi siya or may pinagagastusan ako ngayon. Nagpapatayo ako ng coffee but better. Nagpapatayo ako ng showmaking ngayon. Pinag-iipunan ko pa. Bro, gustong-gusto ko talaga kitang pautangin kaso lang hindi pa kaya eh. Nakalak pa yung pera namin eh. Hindi pwedeng galawin. Sa totoo lang guys, ang pagpapautang, ang kakabit din yan, no? Kapag nagpapautang ka, nagpapahiram ka guys, nagkakaroon ka rin ng kaaway. Di ba? Kaya nga, kung gusto mong magkaroon ng kaaway, no? Magpautang ka. Kung hindi mo naman kaya, bakit ka mamomblema? Bakit mo pipilitin? Madali naman sabihin sa kanila na hindi pwede. Madali naman sabihin sa kanila hindi mo pa kaya. Di ba? Hindi naman sa nireject mo sila. Pero binigyan mo sila ng sitwasyon na talaga yung pera na yan is nakalakpas sa negosyo. Kaya sana, wag pong maging hadlang yung mga nangungutang sa atin paglago ng negosyo natin. Naiintindihan po ba? TL Carl, hindi ako makapag-post. Andyan na naman yung nangungutang sa akin. Ang dali-dali naman solusyonan yan eh. Diba? Ang dali naman po niyang sagutin. Pero dahil po, andyan yung mga nangungulit sa'yo, diba? Sila po, ang goal kasi nila, makautang sa'yo. Yun na yung pinakamabilis na solusyon na nakikita nila. Imbis na maghanap sila ng trabaho, imbis na maghanap sila ng mapagkakakitaan, imbis na maghanap sila ng sideline, ng part-time, ng racket, ang pinakamadaling solusyon na naiisip nila is mangutang ng pera sa'yo. Tapos na yun. At pag pinautang mo sila, grabe yan makapag-convince, grabe yan nakakaawa. Pero pag pinautang mo na sila, guys, baligtad na po nangyayari. Ikaw na po ang nagmamakaawa, ikaw na po nagkukonvince, Mari, bayaran mo na ako, isang taon na to.
Mari, kailan mo ako babayaran? Siya pa yung masungit sa'yo. Diba? Hindi naman po sa lahat, pero nangyayari. Do you agree? Nangyayari po ba yan? Sino po dito may mga pautang na? Sige nga, type mo nga dyan. Nangyayari po ba yan? Na-experience mo na po ba yan? Okay? Tignan mo ha. Kapag hindi mo ginagawa ang pagpo-post ng pera, pagpo-post ng income, pagpo-post ng resulta, ang laki ng nawawala sa'yo. Bakit? Kasi katulad po ni TL Carl, isa po sa mga nakapag-convince sa akin at nakapagpa-motivate sa akin bakit ko kailangan simulan ng negosyo is dahil sa pera. Kung napanood nyo po yung video ko, si TL Robert po kumita ng 4,500 sa loob ng isang araw. Pera. Samantalang ako, kumikita ng 2,000 sa loob ng isang linggo. Guys, malaking ano na po yun. Malaking, kumbaga, yun na yung pinakamalaking ano sa akin, sampal sa akin. Ang pinagkaiba, kumikita siya ng part-time lang. Kumikita siya ng nasa bahay lang. Kumikita siya sa loob ng isang araw ng ganung kalaki. Samantalang ako, gumugulong na, napupuyat na, bukas, sara. Tapos ganun lang kinikita ko. Are you learning? Isa sa mga nakapagpa-convince sa akin kung bakit kailangan kong gawin ng business na to is dahil sa pera. So I suggest guys, kung hindi mo pa ginagawa ito, ang laki ng nawala sa iyo or may malaking potential pa kung tatrabahuhin mo at gagawin mo at i-apply mo to. Pera, baka ito na yung hinihintay ng mga kamag-anak, kakilala, kaibigan mo kung bakit hindi pa sila nagpa-franchise kasi hindi ka pa nakikitaan ng pera. Di ba? Hindi ka pa nakikitaan ng income. Hindi ka pa nakikitaan ng benta. Eh, puro trabaho na lang yan. Magkano ba kinikita mo dyan? Baka barya-barya. Di ba? Bawal po mangutang sa akin, sabi ni TL Shay. Okay? So, wag magpautang. Isipin lagi ang business. Correct. Learn to say no in a nice way. O, tama, diba? Nice way naman yung sinabi natin kanina. Madali naman pong sagutin yun eh. Wag lang sanang maging hadlang yan para hindi ka kumita. Yung mga nangungutang sa'yo. Kumbaga, yung pa yung naging limitasyon. Ay, yung pa yung naging hadlang, no? Limit. Okay? Next. Pakita mo yung mga gumagamit, 'di ba? Pakita mo yung even mga bata na anak ni Coach Lenny, 'di ba? Even sila nga nakakabenta sila sa posting mo. Ano ba yung pinakamagandang caption? Marami kasi nagtatanong sa akin 'yan sa mga nagsisimula. O kaya yung kahit matagal na hanggang ngayon copy paste lang sila. TL, kaya ano bang magandang caption? Ano bang magandang ipampost sa picture na 'to? Okay? Guys, tandaan mo 'to. Ang pinakamagandang caption po na dapat i-post mo is kung ano yung nararamdaman mo during that time o ano yung gusto mong sabihin dun sa mga prospect mo. Ano yung gusto mong sabihin, anong gusto mo ipakita sa kanila. Again, ang pinaka-powerful marketing materials dito is ikaw. Ikaw po ang kilala ng mga kliyente mo. Ikaw po ang kilala ng mga kaibigan mo. Kung ano man nasasabihin mo dyan sa post mo na yan, alam nilang ikaw yan. At alam nilang kinopya mo lang din yan. Diba? So kung ikaw lang din po ang gagawa ng caption na yan, simulan mo dun sa iyo. Kung anong gusto mong sabihin sa produkto, anong gusto mong sabihin sa negosyo, anong gusto mong sabihin sa customer mo, magpasalamat ka, pakita mo. Tama? Pakita mo may mga transaction ka, production ka. Diba? Tandaan. Para lumaki ang income mo, guys, kailangan mong simulan at sa paggamit ng produkto natin. Pangatlo, i-share mo yung produkto natin. I-share mo yung business natin. Kailangan ikaw po kasi yung maging model. 'Di ba? Bukod po kay Ivana Alawi, bukod po kay Dingdong Dantes, dapat ikaw po yung pinakamaganda at pinakagwapong model ng negosyo at produkto natin. Agree? Ano pa? Kapag may mga nabebentahan na po tayo, hindi po yun doon natatapos. Kapag may mga transaction po tayo, nabilhan ka po ng isang box ng barley, nabilhan ka po ng isang pack ng siomai, hindi po doon natatapos yun, guys. Humingi po kayo ng feedback, humingi po kayo ng mga testimonial, humingi po kayo ng mga result. I-monitor nyo po sila. Mare, kamusta na yung barley? Iniinom mo ba? Okay? Mare, kamusta na yung effects sa'yo? Gumanda ba yung ganto mo? Gumanda ba yung ganyan mo? Diba? Hindi po doon natatapos. Sa totoo lang, sa isang transaction lang,
Sa isang kliyente, customer lang, marami ka nang maipoproduce na yan na marketing materials para mag-boost yung income mo. Tama? Humingi ka ng feedback. Sa simpleng conversation na screenshot lang, nagpapasalamat sa'yo, nakatulong ka sa kanila. Guys, malaki pong impact niyan sa mga customer at kliyente natin. Agree? At alam mo ba, isa sa mga napatunayan ko dito, na hindi kailangan maging priority yung benta mo para kumita sa negosyo. No? Ang hanapin nyo po is yung mga taong nangangailangan ng tulong ng produkto natin. Huwag mong unahin na isiping bentahan lang siya para kumita ka. Isipin mo anong maitutulong sa kanya ng produkto. No? Isipin mo anong maibibigay sa kanya nung barley. Isipin mo anong maitutulong sa kanya nung Omnipit natin. 'Di ba? Kasi diyan po tumatakbo yung long term nakikitain. Kapag po meron kang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na talagang napatunayan nilang maganda yung produkto natin. Agree? Kasi minsan kaya tayo nahihirapang magbenta. Ang iniisip agad natin, yung income, yung kikitain. Baligtarin po natin. Isipin nyo po muna hanapin yung mga taong nangangailangan ng produkto. Isipin nyo po muna hanapin yung mga taong nangangailangan ng tulong para kumita po tayo in long term. Magbigay ka muna ng value sa kanila. Kahit libre mo po yung bigay, kung siya naman po ay may high blood, kung siya po ay may diabetes, kung siya po ay may PCOS, kung siya po ay may insomnia, kapag kahit ilibre mo yan ng isang box, guys, iisipin mo na lang kasama sa puhunan yan. Kapag gumanda ang kalusugan yan, kapag gumanda yung tulog yan, kapag maganda yung naging resulta sa kanya yan, guys, ang laki ng magiging balik niyan. Huwag mong palalagpasin yung mga simpleng conversation na yan, hindi mo magamit. Kasi mga meron ka na nito Hindi mo lang siya na ma-maximize. Hindi mo lang siya napopost. Kung nahihiya kang ipakilala o pakita sa kanila sa social media yung pangalan ng tao, di takpan mo. Lagyan mo ng emoji, lagyan mo ng emoticon, di ba? Takpan mo. At least may nakikita silang proof sa'yo na may nagpapasalamat talaga sa'yo. May nakikitang nagpapasalamat at talagang may makikitang resulta sa produkto. Are you learning, guys? Next, mga testimonials po ng company, napakarami po niyan, hindi na po yan, tingnan mo sa totoo lang, kahit hindi ka na mag-produce, marami na pong meron ng kumpanya at napakarami po niyan sa poster bank natin at sa lahat ng mga FB pages natin. Napakarami na po niyan. Minsan, mag-alternate ka, minsan may post ka na para sa'yo, may post ka naman ng company. Hindi naman puro sa company lang. Hindi naman puro sa company lang or puro sa'yo na lang. Minsan, i-alternate mo din. 'Di ba? Kasi minsan may mga tatamaan po na kliyente na meron silang kakilala. Ay, yung kumari ko meron yung meron yung acid reflux. Yung kumari ko medyo overweight na. I-offer ko kaya sa kanya. Alam mo, sa simpleng pag-i-introduce natin, sa pagbibuild natin sa kanila ng curiosity, natatatak po sa kanila na kapag dumating yung time na kailangan sila ng produkto natin, ikaw agad yung hahanapin. Tama? Pero pag hindi mo nagagawa yan, kapag hindi mo sa kanila nai-inject yan, guys, iba po yung hahanapin nila. Iba tao yung kakilala nila. Ay, alam mo, may kakilala ko. Yung kumari ko, yung member din yun. Distributor din yun. Sa kanya ako bibili. Tama? Kaya po, meron tayong tinatawag na prospect list. Yung 30 prospect po na yan, sa dami po nating products, sa dami po nating pwedeng pagkakitaan dito, yung 30 na yan, hindi ka po masisiro dyan. Basta alam mo kung paano gagamitin. Diba? Yung 30 na yan, ilagay mo yung buong pangalan ng mga customers mo, yung mga tao nakapalibot sa'yo. Lagay mo kung anong location niya, anong trabaho niya, status, ano na ba yung nabenta mo sa kanya. Ito po, effective po ito. At ito pong prospect list na to, talagang traditional na pinapasa na po ito at ititunuturo. Maniwala ka, effective to. Sa 30 na yan, at least sa 30 na yan, imaginein mo, sa 30 na yan, may tagi-isang box ka ng barley dyan. Sa 30 na yan, may tagi-isang pakete ka ng siomay dyan. Sa 30 na yan, lahat yan may tok-tok. What if, guys,
Yung mga 30 ang maganda po kasi sa prospecting natin, namo-monitor mo siya. Example, si Ma'am Mika, bumili siya ng barley ngayong araw. Ano ba trabaho ni Ma'am Mika? Tagasan siya? Anong araw siya bumili? Maganda po kapag may prospecting ka, namo-monitor mo kung kailan nag-avail, kung kailan ka nakapagbenta ng produkto. Ilan po ba ang laman ng isang box ng barley? 10. Kung ngayong araw siya bumili, July 12, dapat July 22, ubos na yung barley niya. Dapat in between, before pa maubos yung barley niya, nabalikan mo na yan. Namomonitor mo yan. Nakahingi ka na ng feedback, nakahingi ka na ng testimonial, alam mo kung ilan yung iniinom niya o talaga bang iniinom niya. At isa lang po masisigurado ko sa inyo, no? Kapag natikman nila yung produkto natin, mapasiomay man yan o barley man yan, hahanap-hanapin. Magre-repeat order po talaga yan. Ang masama, ang problema lang, dahil wala kang prospecting o wala kang prospect list, hindi mo na monitor, guys, sa iba na yan bibili. Or sa iba na yan kumukuha. Agree? Sayang. Pero kung alam mo lang, di ba? Para kay TL Card, meron akong 3 kinds of clients dito. Every time na may prospect ako, 3 lang ang pumapasok sa isip ko. Una, para maging business partner siya. Pangalawa, baka maging direct seller or retailer ko siya. Pangatlo, baka maging user, no? Or consumer ko siya. Meaning, sa 30 prospect guys, dapat naglalaro din, no? Yung mga prospect natin sa 3 to. Pwede mo siya maging user muna. Sooner, maging direct seller mo siya. Or soon, kapag nagustuhan niya talaga yung business, maging business partner mo pa. Tama? Yan po yung pwede mo namang simulan sa mababa, sa user muna siya. Konti-konti, ginagawa mo na siyang reseller. Soon, pag gusto niya pang lumaki yung income niya, gawin mo siyang business partner. Imaginein mo na lang yung 30 na yan. Isang box na lang po ang mabenta mo dyan. Tagi-isang box sa isang araw. Yung 30 na yan, at least meron kang 14,400 dyan sa direct selling. Trabahuin mo lang siya. Diba? I-monitor mo lang siya. What if, sa loob ng isang araw, kung ikaw ay platinum account, ang barley po natin is 1.2. What if for 80 sa loob ng isang araw kaya mo ibenta? Sa isang tao pa lang yan, ha? Times 30 days, kaya mong kumita ng 14,400 dyan. Malaking bagay na po yan para sa mga part-time na ginagawa yung negosyo. Para sa mga employed or sa mga business na or sa mga housewife. Diba? Malaking bagay na po yan. Yan yung pwedeng ibigay sa'yo nung negosyo to. Kung hindi ka pa kumikita ng 4,400 dito sa loob ng isang buwan, malayo-layo ka pa. Or hindi mo pa ginagawa to. Tama? Social media profile. Okay? Malapit na tayo. Patapos na tayo. Diba? Patapos na po tayo. Huwag na po kayong mag-alala. Good news. Malapit na po matapos si TL Carl. Okay? Pag-usapan natin social media profile. Ito yung isa sa mga nagiging batayan ng mga nagsisimula. Ano po ba dapat gawin? Private po ba or social or gawin kong public yung profile? Guys, tandaan nyo. Private, ano ba? Noon. Kasi normal lang naman po sa karamihan ng mga tao na gumagamit ng social media is naka-private po yung kanilang profile. Normal po yan. Kung hindi ka po nagne-negosyo. Kung nasa business po kayo or may business po kayong ginagawa, may mina-market po kayo, may gusto po kayong ipakilalang business on produkto, kailangan po dapat naka-public yung account mo. Para mas malawak po yung audience, para mas malawak po yung mga customers, para mas malaki po yung maabot ng mga post mo or nung binamarket mo. Do you agree, guys? Simula ngayon, guys, kung ikaw ay naka-private profile pa rin, may way naman. Pwede ka namang mag-Facebook page. Pero gusto mo bang magbayad? Kung hindi naman, mag-public ka na lang. Diba? Wala kang puhunan dyan. Wala kang babayarang monthly dyan. Wala kang babayarang araw-araw dyan. Yan na nga lang. Marami po dito natatakot. Baka daw sila ma-hack. Marami po natatakot. Ayoko mag-public. Baka ma-hack ako. Alam nyo po ba yung na-hack? Alam nyo po ba yung mga inaatake po ng mga na-hack na yan, guys, or mga nai-scam, guys? Simple lang po, kapag may kinilik kang link na suspicious,
na hindi naman dapat or hindi mo kilala, tapos sinendan ka ng link. Minsan kasi virus na po yan, yung mga phishing scam na yan o yung mga phishing link na yan. Kapag may kinilik ka na link at hinihingian ka ng mga password, hinihingian ka ng username or password guys, or dinadirect ka sa email mo, isang sign po yan na ma-hack ka dyan. Okay? Or kung ikaw po ay naka-auto password, hindi po social media, hindi po yung public profile ang ano diyan ha, ang suspect diyan na sa mga na-hack. Hindi po porket naka-public profile ka, madali ka na ma-hack, hindi po. Kahit po naka-private ka, na-hack pa din po 'yan. 'Di ba? Kapag hiningian ka ng password or username, alin man, baka hindi mo lang alam, akala mo legit na kumpanya or legit na bangko, hinihingian ka ng username at password tapos binigay mo, isang sign 'yan. No? Pangalawa, yung may kinilik ka ng link na suspicious na hindi mo naman alam na automatic link mo or may binigyan ka no ng OTP. Isa po 'yan sa mga problema at mga sign na ma-hack ka talaga. Okay? Pagdating sa profile, katulad na nabanggit ko po kanina, okay? Kung gusto mong kumita, I suggest tignan mo po kung anong meron o anong profile ni TL Carl sa Facebook. Okay? Diyan ka na lang magbase, diyan ka na lang mag-base kung ano yung mga pinapakita at anong mga pinopost ko diyan at ilang oras, gaano katagal. Kung mapapansin mo din, yung mga video ko paulit-ulit lang. Bakit? Wala namang sisita niyan, ay paulit-ulit naman yan. Kasi hindi rin po kayo sigurado na yung mga friends nyo, yung mga clients nyo, customers nyo ay napanood na yan. Sa TV nga ilang beses po ba i-commercial yung Jollibee? Sa TV nga, ilang po ba beses pinapalabas yung toothpaste? Nagagalit ka ba? Nauumay ka na ba? Di ba? Hindi ka rin naman magre-reklamo, di ba? Kasi yun na yun, kino-commercial siya. Okay? And kailangan mong ikabit yung negosyo na meron ka sa profile mo. Kailangan mong ipakita na may nag-e-exist sa yung negosyo. May nag-e-exist sa yung kumpanya, lalo-lalo na kung walang-wala ka pa talaga. Lalo-lalo na kung ang profile mo cartoons. Kung ang profile mo ay bahay. Ang profile mo ay flowers. Ang profile mo ay dagat. Isa sa mga problema po natin, no? Kung bakit wala kang makuhang mga random na clients, mga strangers, mga cold markets, is dahil yung profile mo, legit ba? O may accountability ba yung profile mo? Di ba? Nakikita ba sa profile mo yung negosyo mo? Baka invite ka ng invite. Convince ng tao, mag-franchise, mag-avail, bumili. Pero wala naman nakikita sa'yo. Di ba? Tandaan mo guys, kailangan nyo maging proud sa company. Baka isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo ginagawa to, baka naman nahihiya ka pang ipakilala yung kumpanya mo. Kung alam mo lang yung kumpanya mo, napakarami na po naging milyonaryo dito. Tama? Yung company, kailangan proud ka sa produkto. Proud ka dun sa system na ginagawa natin, na sa sistema ng kumpanya. At proud ka na nasa Team RM ka. Nandito ka na mismo sa may-ari at nandito ka na kay GM Run. Diba? Ano pa ba yung mga dapat nating i-content pag nagpo-posting tayo? Guys, okay lang naman po na puro negosyo. Pero dapat balance po yan. Dapat meron kang produkto na pinapakita sa loob ng isang linggo. Dapat meron ding lifestyle. Baka naman kasi puro negosyo, baka puro negosyo at puro produkto na lang ang nakikita sa'yo, wala nang pagbabago. Isa sa mga makakapagpa-convince po sa mga tao din na maganda yung business na ginagawa mo is nakikitaan ka po ng transformation. Ang dating seafarer ngayon negosyante na, nakakapunta sa iba't ibang lugar, nakakapunta sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Dapat nakikitaan ka ng resulta. Dapat nakikitaan ka ng mga production, mga transaction ng business mo. Next, SSS. Sino po nakakalam ng SSS ng Team RM? Tawag po dyan Solid Support System. Baka hindi na po natin nagagawa. Okay? So, guys, ang maganda po dito, meron tayong solid support system na ginagawa.
lalong-lalo na po kung tayo ay nag-organic marketing. Okay? Organic marketing meaning hindi ka nagbabayad. Through posting ka lang, di ba? Nakakakuha ka ng mga clients through share, through posting mo lang, no? Hindi ka nagbabayad. Isa sa mga napaka-effective po dyan, kung meron tayong solid support system. Isa ka rin dapat sa mga nagla-like, isa ka rin dapat sa mga nagko-comment sa mga post ng business partners mo. Isa ka rin dapat sa mga nag-share sa mga business partners mo. May makikita ka dito, isang post lang, isang like lang, isang heart, isang comment, di ba? Hindi po siya nakaka-attract ng mga clients. Pero what if sa isang post mo lang, dahil meron tayong solid support system, sa isang post mo lang ngayong araw, meron ka agad 78 na likes, meron kang 78 na comments. At yung mga customers na makakakita ng post mo, magtataka yan. Bakit ang daming bumibili? Bakit ang daming nagko-comment? Bakit siya nagte-trending? Yung post mo, yung market mo, yung business mo, yung product mo. Tama? Imagine mo na lang ilan tayo ngayon? 78. May post ka ngayong araw. Itong 78 na to, yung 78 na yan, magla-like sa post mo. Yung 78 na yan, magko-comment sa post mo. Do you agree? Hello? Gising pa ba kayo? Agree, TN. Agree po, agree. Yes. Agree. Nakikita mo yung Agree, nakikita Tien. niyo yung effect? Nakikita niyo yung yung mangyayari? What if every time na nagpo-post ka ng video mo? What if every time na nagpo-post ka? Ano ba nangyari? Ano ba 'yun? Every time na nagpo-post ka ng transaction mo, every time na may pino-post ka, may 78 comments kang nakukuha, may 78 likes kang nakukuha. Nakikita mo yung effect niyan sa customers mo? Bakit lagi na lang trending yung mga post nito? Bakit naman laging trending yung mga binibenta nito? So, dapat sinisimulan natin, guys, sa sarili natin. Huwag mong hanapin yung iba. Ay, kanina post ako like ako ng like, wala naman nagla-like sa akin. Guys, simulan mo sa sarili. No? Simulan natin sa sarili natin. Okay? Ang mahalaga, ang importante, ikaw, ginagawa mo. Huwag mong bilangin o hanapin yung trabaho ng iba. Ang mahalaga, no? Ang pinaka-importante, ikaw, ginagawa mo yung part mo. Sino dito ang gustong or sino dito yung willing gawin tong solid support system natin? Type mo nga ako dyan. Type mo ako. Dapat isa ka sa mga nagla-like, dapat isa ka sa mga nagko-comment, dapat isa ka sa mga nag-share dun sa mga business partner natin. Sistema siya. Kultura siya. Kung isa ka, guys, araw-araw, at least may 50 kang nagpa-follow or nagla-like dun sa post mo. May nagko-comment sa post mo. Madali ang makakuha ng customer. Madali ang makakuha ng inquiries. Tama? Next. Acknowledge. Ito medyo nawawala na to. No? Kailangan guys, kapag may mga message, ito sa GC naman to, okay? Sa mga group chats natin, no, even sa mga posting natin, kailangan na-acknowledge nyo, no, yung mga nakikita nyong post. Katulad sa GC, may nag-post, wala naman nagko-comment, wala nag-i-engage, wala sumasagot. Ni yes, hindi pa kaya. Ni copy, wala pa. Noted, wala. Diba? Kailangan mag-acknowledge kayo pag may mga nakikita kayong informations, may mga announcements, may mga updates. Mag-acknowledge kayo, guys. Diba? Hindi na kailangan ilimos to kasi dapat sistema po ito. Huwag mo sisihin yung iba. Diba? Huwag mo sisihin yung iba kung hindi nila ginagawa. Baka naman kasi ikaw mismo hindi mo siya nagagawa. Tulad nila ni TL Carl, guys. Again, si TL Carl po, dati po akong kusinero. Imagine mo kung walang kind. Tingnan mo naman. Dahil nag-kind na ngayon si TL Carl, may nabago ba? Tingnan nyo nga, guys. Tingnan mo naman. Seafarer Days.
napakapayat, di ba? Lagi na lang puyat. Lahat gagawin ng taong yan, guys, para kumita. Para lang may bigay, may suporta sa pamilya. No? Simple lang naman ang ano ko eh. Sabi ko, kung ang trabaho ko po sa barko is 12 to 14 hours kada araw, what if yung 12 hours na yan, yung 14 hours na yan, gawin ko dito sa Pilipinas nang nasa bahay ako? Siguro, kikita ako. 12 hours akong magpo-post sa social media. 12 hours akong gagawa ng content. 12 hours akong magmamarket. 12 hours akong magpapakilala ng negosyo. 12 hours akong magbebenta ng barley. 12 hours akong magbebenta ng siomai. Siguro, kikita ako. Yan lang po ang sinabi ko noon nung nagsimula ako. Tama? Ang maganda dito, guys, walang requirements. Kahit ano man ang profession mo, kahit ano man ang trabaho mo, ano man ang estado mo sa buhay, gumraduate ka man o hindi, professional ka man o hindi, walang problema. Pwede kang kumita. Pwede kang maging isa sa mga milyonaryo ng House of Franchise. Lalo-lalo na ng Team RM. Kaya ngayon pa lang, magpasalamat ka na sa taong nag-invite sa'yo dito. Kasi may chance na magbago yung buhay mo. Tayo po dyan, Coach. Thank you. Coach, thank you. O banggitin mo na ng pangalan niya. Coach, thank you. Diba? Thank you, TL Robert Gonzalez. Thank you, GM Ron. Welcome, GM TL. Isa. Diba? Salamat ka. Nagpasalamat ka, meron tayong mga ganitong training. Tinuturo, sinishare na sa inyo kung paano gawin yung business. Kung paano kumita sa business nang wala kang bayad. Diba? Kung gusto mo may magbago, kailangan nating magbago. Nahirap naman kasi, ang daming gusto yumaman, pero ayaw naman gawin yung proseso ng paano yumaman. Sinisimulan yan, no? Diyan sa pag-appreciate or pagiging grateful, no? No, pagiging grateful mo kung bakit nandito ka sa kumpanyan to at sa Team RM. Imaginein mo si TL Carl, sobrang thank you kay TL Robert sa simpleng pag-i-invite, pagyaya niya sa akin dito sa negosyo, hindi ko rin in-expect, nakikita ko ng 4.6 million dito. Okay, TLC, Jemisa. Okay? Hindi ko rin in-expect na si TL Carl, darating yung time, is magiging simbolo, is magiging ambassador, no, ng mga OFW. Nabigyan po tayo ng opportunity makapag-share sa mga kababayan natin, ipakita sa kanila kung gaano kaganda yung ganitong negosyo. And dyan din po lumakas, at dyan din po tumaas yung confidence ko, no? Na ang dating hamak na seafarer, na ang alam lang ay humawak ng sandok, no? At ng ano pa ba? Sandok at kawali, chopping board, guys. Ngayon, mic na po ang hinahawakan niyan. Bukod sa pera, di ba? Joke lang. Mic na po ang hawak niya, nag-share na, di ba? Nakakapagpa-inspired na ng mga kababayan natin gustong magbago din yung buhay. Darating yung time, no, na isa ka din at yung kwento din ng buhay mo, yung pakikinggan namin. Yun lang. Kahit 12 hours tayo mag-usap dito at pag-usapan natin yung negosyo at pag-usapan natin yung kwento ng buhay ko, walang problema. Bakit? Ang ganda ng kinikita dito eh. Tama? Weekly check-in na ang hawak. Correct. Diba? Na nagkaroon pa tayo ng opportunity ma-interview sa Net25. TV, sa TV na po tayo lumalabas, guys. Pati sa YouTube. Diba? Nakikita na tayo sa media. Konti-konti na po. Okay? Then dito na rin po ako nagkaroon ng sariling sasakyan. Imagine sa loob po ng 11 months, sa barko po, hindi ako nakaipon. 5 contracts. 5 taon po, no? Sa barko, hindi po ako nakabili ng sasakyan. Pero dito sa business na to, nang kasama ko po yung family ko, no? Plus, travel.
nakakapag-travel pa po tayo sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, no? Dahil po sa pag-share ng business, dahil sa pagpapakilala ng negosyo, Cebu, di ba? Kasama yung family mo, hindi lang ako, even yung mag-ina ko na kasama rin sila sa mga out of town, kasama rin sila sa mga pagbisita namin sa ibang lugar, gamit po yung business, and nagkaroon din po tayo ng chance na makasama sa Balisin ng libre. Diba? Yun yung maganda sa business na to. Plus, Dubai, international. Nakakapunta rin tayo ng ibang bansa para lang makapagturo at may pakilala yung business natin. Tama? So guys, ito yung pwede mo makuha at ito yung pwede mangyari sa'yo. Hindi ko to pinapakita para ipagyabang sa'yo. Pinapakita ko to dahil pwede ring mangyari sa'yo to. Sa simpleng pagbabago, sa simpleng paggawa ng negosyo, sa simpleng pagbabago dyan sa profile mo, sa simpleng aksyon na gagawin mo bukas, pwedeng magbago ang buhay mo. Alam mo, 360 po ang kayang mabago sa buhay mo. Dito, meron dito sa loob ng 1 buwan, kayang kumita ng 1 milyon. Dito, meron dito kumita ng 1 milyon sa loob ng 6 na buwan. Hindi mo masasabi. Pero posible. Pero bago tayong matapos, guys, gusto nyo ba ng story? First time to first time. Gusto nyo ba ng story? Ito, bagay na bagay talaga sa inyo to. Okay, gusto nyo ba ng kwento? Sakto. Ito yung kwento ng 2 loggers. Next, story of 2 loggers. Okay? May 2 mga namumutol ng puno, guys. May 2 loggers, no? Veteran na sila sa pagpaputol. And itong 2 loggers na to, 20 years na nilang ginagamit at ginagawang pumutol ng mga puno, gamit lang po yung palakol. Gamit lang po yung axe. Sa loob po ng isang araw, itong mga loggers na to, no? Dahil veterans na po sila, kaya nila pumutol ng at least 50 po na puno. 53 sa loob lang ng 8 hours. Ganun po kalakas, ganun po katindi. Ganun kalupit itong mga loggers na to. Isang araw, guys, habang nagpapahinga tong mga loggers na to, nakapanood po sila ng isang TV commercial. Oh, may napanood sila makabagong pamamaraan kung paano pumutol ng puno. Sa madaling salita, nakakita po sila ng binibentang chainsaw. Okay? Kinabukasan, pumunta agad sa bayan tong 2 mga loggers na to para bilhin po yung chainsaw. Dahil nga may mga edad na sila, no, wala na po sila doon sa prime age nila, medyo humihina, nababawasan na po yung mga kinakat nilang mga puno, no? Nawawala na sila sa prime age nila. Masayang umuwi yung mga loggers, no? Masayang umuwi yung mga loggers kasi after po nila makapanood ng commercial na chainsaw, pumunta agad yan sa shop, bumili po sila sa bayan. Okay? Masayang umuwi yung 2 mga loggers at kinabukasan, ginamit nila agad ito. Ang nakakapagtaka, pagkatapos nila bumili ng chainsaw, itong 2 loggers na to, sa loob ng sa araw, or nung araw na yon, nakaputol lang po sila ng 10 puno. Sabi ng isa, bakit parang lalo tayong bumabagal? Bakit parang lalong kumonti yung puno na naputol natin? Yung production natin, samantalang sabi sa TV, mas bibilis, mas dadami yung mapuputol natin. Sabi naman ng isang logger, baka may mali lang sa way ng pagpuputol natin. Ayusin natin to bukas, no? Kinabukasan, nag-improve naman. Yung 2 logger sa loob ng 8 hours, nakaputol po sila ng 12 na puno. Imagine, nung manual pa lang po yung gamit nila, axe pa lang po yung gamit nila, nakakasikwenta sila eh. Pero nung gumagamit na po sila ng chainsaw, no, bumaba po sa 10, bumaba sa 12. Nagtataka talaga yung isang logger. Sabi naman nung isa, ayusin na lang natin ulit bukas. Nang bukas, paulit-ulit hanggang mag-1 linggo na. Yung 2 loggers, nakapag-decide po sila pumunta sa bayan para isaoli na yung chainsaw. Dahil hindi po nakakatulong sa kanila. Pagdating nila sa shop, no, dun sa shop na binilhan nila, galit pa eh. Galit pa yung 2 mga lalaki. Sir,
Imbes naman na dumami yung puno na mapuputol namin at madagdagan yung mga puno, bakit naman lalong kumunti? Nakakadismaya naman to. Peke yata, hindi gumagana, sir. Galit na sumbong ng mga loggers. No? Sabi ng owner, bakit po ba? Ano po bang nangyari? Hinawakan ng may-ari ng shop yung chainsaw, sabay hinila niya yung tali, tapos umandar. Brrrr! Ha? Napatalon po yung dalawang mga loggers at nagulat sila. Nye, end of the story. So guys, anong lesson? Na ano pong lesson sa story natin? Kahit po gaano kaganda at gaano po kamahal, gaano kasikat yung isang bagay, kung hindi po natin alam kung paano po natin gagamitin, hindi rin po yan makakatulong sa pag-asenso natin. Hindi po yan makakatulong sa paglaki ng income natin. Ang maganda po, lahat po ng mga kailangan mo dito sa business para lumaki yung income mo, tinuturo na po. At lahat ng mga materials, mga tools na kailangan mo, nandyan na po. Hindi mo lang siya nagagamit o hindi mo lang na-maximize yung paggamit sa kanila. Tama? Bakit? Hindi ka kasi umattend ng mga training eh. Hindi ka kasi nakikinig eh. Di ba? Hindi mo kasi pinag-aaralan yung negosyo mo. Paano lalaki yung kita mo? Tinuro ka gabi. Kinabukasan, pagtulog mo, nakalimutan mo na. Balik ka na naman sa dati. Tama? Kung gusto mo talaga ng pagbabago, guys, kung gusto mo talaga may mabago sa'yo, lahat po ng mga tinuturo natin dito, no? Lahat po ng, wala po kasing kwenta yung magandang training, yung mga marketing materials natin, kung hindi naman natin i-apply. Diba? Sayang eh. Okay? So, guys, ang good news, tapos na po si TL Carl. I hope nakapag-share ako sa inyo ng isang magandang training ngayong gabi at nakatulong po yan sa paglago ng income nyo, no? At naniniwala ako na ang social media po, isa po yan sa mga napakadaling gawin dito sa negosyo natin sa panahon na to. Agree? Worth it po ba yung pag-i-stay mo alas 11 na? Ba? 11 na. Worth it ba yung pag-i-stay mo? Worth it ba yung puyat mo? Nakapagsulat ka ba? Diba? So again, si TL Carl po, hindi po to umattend nung training, nagbayad sa mga ganitong training, lalo na sa social media or sa online natin. Yung mga sinabi ko po kanina at yung mga tinuro ko po kanina is, ano po yan, based po sa experience ko talaga. Okay? So, dagdag po lang natin, no? TL Shay, Jem Isa, Coach Clarissa, Coach Mika. Meron po tayo tomorrow na RM Day. Guys, sa lahat po ng may kakayanan, no? Or gustong madagdagan yung income nila at gustong may mabago sa buhay, gustong magbago yung resulta, di ba? Tomorrow po, attend po tayo ng RM Day natin. Dapat 2 p.m. Tama po ba, Telshay? Yes. Yung tomorrow, yung RMD natin is 6 p.m. 6 Pero p.m. mas maganda makapunta tayo na maaga. Syempre, again, yung pagpunta natin sa office, hindi yan basta pumunta lang tayo, 'di ba? Cheque day tomorrow. So maraming kukuha ng cheque. Kailangan natin makaka-create ng content. Ayan, isa sa mga tawag dito, mga winning content kung saan ka makakakuha ng mga partners, mga curious sa business, yung content na maraming kumikita. Tama? So, ayan, mas effective for me, mas effective siya instead posting ka ng posting ng business. Kaya minsan nagtataka tayo na lagi tayong post ng business, walang nag-i-inquire, 'di ba? Walang bumibili ng product kasi walang pakialam ito. Actually, walang pakialam ng tao diyan. Ang tinitignan nila yung kikitain nila. Okay? So, yun maganda makapunta tayo ng mas maaga and at the same time, aside sa pag-content ng mga cheque, tomorrow makapag-content tayo sa Coffee But Better. And after nyan, mayroon tayong RM Day ng 6 p.m.
So, sa mga bago po, yung RM Day natin, ina-awardan po natin yung mga franchises yung mga achievements po ng mga franchisee monthly. So, mas maganda, maka-attend po kayo, lalo na sa mga bago, para makita nyo po, ma-inspire kayo kung mas lumaki yung goal po ninyo and makita nyo na marami talagang kumikita, lalo na dito sa Team RM. And especially, makita nyo mismo si GM Ran and GM Aleza, no? Makapagpa-picture kayo. Ayan, yun yung pinaka-importante. That way, mas tataas yung value ninyo sa social media, 'di ba? Sinong kaya ninyo ang naka-McLaren, 'di ba? Si GM Ran lang ang isa sa mga tatlo lang ang naka-McLaren sa Pilipinas, isa po si GM Ran. Yes. So, yan, maganda magpa-picture kayo lalo na kay GM Ran para tumaas yung value ninyo, makita ng mga friends ninyo na iba na yung circle na ginagalawan ninyo, no? And alam niyo naman na mga kaibigan natin, mga inggitera. Correct. Yes. Mga inggitera. So, yan, mas nakakataas ng value yun, lalo na sa social media. Makita, kasama mo mismo yung kapatid ng owner ng company. Ayan, kaya sa mga malalayo, ayan, bigyan natin ng oras yung office, no? At least, kung hindi talaga kaya, at least once a month, maka-visit kayo sa office RM Day natin. And make sure na pagdating natin ng office, meron kayong activity na ginagawa. Ayan, mag-content tayo. Huwag kayong punta lang ng office, makapag-chismisan sa mga coaches natin. Itigil nyo muna yung chismisan. Importante maging productive yung pagpunta nyo sa office. Ayan, gawa kayo content ng Show My King, ng community online, ng Coffee But Better. Yan, pinaka-importante. And yung mga health and beauty products natin, lalo na yung mga nagtatransact doon, kailangan makita ng mga friends ninyo na nagtatransact kayo mismo. Kahit hindi ninyo transaction, no, magpa-picture lang kayo sa mga products na meron kayong mga transaction. Ayan, nabanggit kanina sa training ni TL Carl. 'Di ba? Kailangan meron kang mga posting ng transaction, ng product, ng business, ng income, ng mga kumikita. And most especially yung tawag dito? Yung feedback ng mga bumibili sa'yo ng products. So, yun, Yeah. kailangan maging productive tayo tomorrow. So, kung may gagawin ka tomorrow, mamili ka na. Kung yung gagawin mo ba, kikita ka ba doon? O dito sa pagpunta sa office na pwede magpalaki ng income mo. So, Kakayaman mo ba yung mo bukas or ikakahirap mo pa? correct. Ako talaga, personally, business first. Kahit maghiwalay pa yung magulang ko, hindi ko sila uuwian. Ano na talaga priority? Grabe yan. Ano ba yung priority para sa'yo? Tinatanong mo ba Yes. ako, Carl? Ano yun? Akala ko din tinatanong ka eh. Ayun Kung tatanungin guys, mo ako, so see you tatanungin lahat sa mo ako. Team RM Day guys, no? Sa mga guys, talagang pumunta kayo sa Team RM Day. Iwanan nyo muna yung mga bahay nyo kasi pag uwi nyo, bahay pa din naman yan, no? Tama. So, pag pumunta ka sa office, mas matututo ka, no? Pati yung mga kumikita doon, pwede mo sila interviewin kung paano ba sila kumita dito sa business. So, gawin mong productive yung araw mo bukas. Hindi yung nakahilata ka lang dyan, wala ka nang pera, wala ka pang ginagawang action. Di ba? Lagi akong kumikilos kasi wala akong Tapos pera. reklamo ka ng reklamo, walang nababago sa buhay mo, ikaw mismo, dapat sa'yo mismo mag-umpisa, gumawa ka ng action. So, pumunta ka ng office. Andun lang kami. So, nandun na kami ni GM Ran 2 p.m. So, pwede tayo one-on-one mentoring. Kung may mga question ka dito regarding sa business, turuan ka namin ni GM Ran. Saka, Grabe si GM Ran pa mismo yung Sabado- tuturo yung Sabado talaga mo na yan, ilaan mo na yan para sa negosyo. Correct. Tama. Dapat na yan eh. Nandiyan na yun sa calendar mo. Every Saturday, nasa office ka. So, para makilala mo din yung mga coaches natin, no, yung mga taong tutulong sa iyo. Let's say, kasi syempre hindi naman everyday nandito si GM Aleza, hindi naman everyday nandito si TL Shay, si TL Carl, TL Robert, TL Oka, no. So, mas maganda kilala mo yung mga ka-team natin para pag wala yung TL mo, merong tutulong sa iyo sa opisina, no. And ayan, available na din yung ating Team RM shirt. Yun. Yung Royal. Grabe, sobrang ganda niyan guys. Yung Team RM shirt natin. Limited edition.
Ayan, yung Team RM shirt kasi natin, yung may mga black and white na Team RM shirt, don't worry kasi hindi po yan masasayang. T-shirt pa rin natin yan, no? Pero yung nirelease ng Team RM, yung pinaka main color talaga natin, kasi pag black hindi siya masyadong visible. So ang nag-decide si GM Ran na magkaroon tayo ng sarili nating color, royal blue. Yan, sino yung mga nakakita ng sasakyan ko? Ganun po yung kulay ng t-shirt natin. Ayan na yung magiging Parang official. pabor sa'yo ha, TL Shay. Parang ikaw yung may gusto nun.